Binatikos ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang tila maluwag na pagtrato ng PNP Custodial Center sa nakakulong na si Senadora Leila de Lima. Si Erwin Temperante sa detalye. Pinuna ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang tila maluwag na pagtrato ng PNP Custodial Center sa nakakulong na si Senadora Leila de Lima. Sabi ng kalihim, tinawagan na niya ng pansin si PNP Chief General Ronald De La Rosa, maging ang head ng Custodial Center, kung saan nais niyang alamin kung bakit tila maluwag ang pagtrato nila kay Senadora de Lima na hindi naman naranasan ng mga nakulong na mga opisyal ng pamahalaan gaya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ng kasalukuyang nakakulong na sina dating Senador Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Actually, I called the attention of General Bato and the head of the jailer at the PNP Detention Center. Nasabi ko, ba't ganyan? Makikita mo yung picture ni Secretary de Lima, parang mayroon pang mga computer doon eh. Mayroon pa siyang library doon eh. Okay. Una nang sinabi ng kalihim na kanyang haharangin ang kahilingan ng nakakulong na senador na makadalo sa deliberasyon ng death penalty bill sa Senado. Paliwanag ng kalihim, bilang isang akusado sa isang kaso at kasalukuyang nakakulong, limitado at suspendido ang ilan sa mga karapatan mo bilang isang individual gaya ng nakakulong na senadora. In other words, everybody would demand that their rights before their incarceration that they be given back to them. Kaya hindi maganda siguro yan. That's why I said that we are going to oppose such a motion or a case, a petition if it is be filed in court. Kung pagbibigyan anya ang kahilingan ni Senador de Lima, ito ang magiging batayan ngayon ng iba pang nakakulong na humingi rin ng pabor upang makalabas ng kanilang kulungan upang dumalo sa kanilang aktibidad. Sabi ko, when you are accused and you are detained, some of your rights and privileges as an individual has been suspended. Matatanda ang sa kabila ng pagkakakulong ni Senador de Lima sa PNP Custodial Center, patuloy pa rin ito sa kanyang pagpuna sa Administrasyong Duterte sa pamamagitan ng mga handwritten notes na kanya namang inilalabas. Para sa Eagle News, Erwin Temperante. I'm 1 with 25.